Hindi ako nagkakamali sa narinig ko pero ang misteryosang batang babae na ito na pinakilala ang sarili bilang tagasunod ng Diyos ay inaalok ako maging Diyos. Matinding pagkabigla na lang ang naging reaksyon ko at patuloy na naghihinala sa tunay na intensyon ng nilalang na ito. Ano ang ibig mong sabihin na magiging Diyos ako? Hay, hindi kita maintindihan. Sambit ko. Medyo naguguluhan ako sa parte na sinabi niyang iyon. Alam ko may pambihirang kakayahan ang anghel na ito at posibleng maibigay niya ang anumang hiling ko pero hindi ko naisip na tatanungin niya ako ng ganong bagay. Tama, tinatanong niya ako kung gusto kong maging Diyos at sa tingin ko seryoso siya na kaya niyang gawin iyon base sa mga matatalim niyang ngiti. Alam mo kasi ako yung klase ng nilalang na madaling mabagot, kaya naisip ko kung ano kaya ang mangyayari kung bibigyan kita ng pagkakataon na maging isang Diyos. Napaka-casual niya peren magsalita kahit na parang komplikado ang mga sinasabi niya pero hindi kaya parang may mali sa nangyayari lalo pa isa siyang anghel na sumusunod lang sa dakilang lumikha. Nakakapagduda talaga pero gaya ng sinabi niya ay ito na ang huli kong pagkakataon upang mabago ang buhay ko kaya bakit ako magdadalawang isip sa alok niya. Teka, posible ba talaga iyon? Dito niya muling ipinagmalaki na kaya niyang gawin ang lahat at gawing posible ang mga bagay na imposible para sa lahat. Sa tingin niya raw hindi magkakaroon ng problema sa dakilang lumikha ang plano niya dahil hindi nito kayang maaapektuhan ng kapangyarihan ng banal na libro at kung sakaling maging Diyos ako ay hindi nito kayang pantayan ang anumang katangian na meron ang dakilang lumikha. Dito niya binanggit muli na kilala niya ang pagkatao ko at ayon sa kanya ay kahit biyayaan niya ako ng anumang magagandang bagay sa mundo kagaya ng pera at kasikatan ay hindi iyon sisipat para makontento ako dahil naiiba ako sa lahat. May punto siya sa sinabi niya pero okay na rin naman sakin ang pera at kasikatan ang tanging iniisip ko lang ay ang pambihirang oportunidad na pwede ko pang makuha na higit pa sa pera at kasikatan. Alam ko ang gusto mo at ito ay ang bago at exciting na buhay. Paano kaya kung gawin nating realidad ang iyong pinapantasya? Sambit nito na may pananabik na tono. Naging mas weirdo pa ang mga naririnig ko sa kanya at kakaiba dahil sa mga idea niyang inaalok sakin. Naging masigla ang kilos niya at tila nasa sabik sa pwede niyang gawin. Maging superhero na pwedeng magligtas ng mundo laban sa mga masasamang elemento. Isang dakilang tao na hinahangaan ng lahat kagaya ng mga bida sa mga anime. Medyo maganda sa pandinig ang sinabi niya at sino ba ang lalaking makakatangi sa oportunidad na maging superhero kagaya ni Captain Marvel pero mukhang mapanganib ang ideyang iyon. Nag-alinlangan ako at nagtanong sa kanya sa mga duda ko na maaaring manganib ang buhay ko sa balak niyang gawin. Siyempre naman, sa lahat ng paglalakbay o sa simpleng parte ng buhay ay palaging may pagsubok, hadlang at panganib itong kaakibat. Sambit niya sakin habang tila nagtataray. Dito ako napatigil at mapakunot ng noo dahil parang hindi iyon bagay sa pagkatao ko. Hindi sa ayoko sa ideya na sinasabi niya ngunit ayokong gawin ang bagay na maaari akong masaktan. Dahil sa mga nasabi ko ay nagbago ang mood ni Coco at muling nadidismaya sakin dahil daw sa pagiging duwag ko sa mga ganong bagay pero anong magagawa ko? Normal sa tao ang matakot na masaktan. Hindi na ako nagtataka na isa kang malamyang tao, mahina at talunan, sambit niya habang nilalay ako. Medyo nainsulto ako sa narinig ko at masakit masabihan ng ganon lalo pa maririnig mo yun ng harapan sa isang 10 taong gulang na batang babae. Pero magkagayumpaman ay tila hindi nun nakumbinsi ang nilalang na ito at pagkatapos ng magbuntong hininga dulot ng pagkadismaya ay muli siya pumiltek sa hangin at may pinalitaw na bagay. Lumitaw bigla ang isang gintong balahibo na ginagawang pansulat noong unang panahon. Kinuha niya ito kasabay ng pagbuklat ng lumulutang na libro sa harap niya. Muli kong nakita yung matatalim ng ngiti niya habang may isinusulat sa Book of Life. Masyadong kaduda-duda ang mga kinikilos niya at base sa mga ideya na sinasabi niya ay sa tingin ko hindi ko pwedeng hayaan siya sa anumang ginagawa niya ngayon. Nakita ko na umiilaw ang bawat letrang isinusulat niya dito kaya dali-dali akong kumilos at hinawakan ang braso niya upang pigilan ang pagsusulat niya. Anong ginagawa mo? Tanong ko. Nagsusulat ng interesanteng bagay, gusto mo bang malaman? Sagot niya sa tanong ko. Wala akong ideya sa kung anong nakasulat doon gayong iba ang letra ang ginamit niya sa pagsusulat sa libro pero kinukutuban ako ng masama sa bagay na iyon. Hindi ba dapat ako ang magdedesisyon sa kung ano ang isusulat dyan? Totoo naman. Bigla niyang hinayla ang braso niya sa pagkakahawak ko at akala ko ay nagkakaintindihan na kami ngunit. Pero anong paki ko?
Bigla niyang sambit. Hindi naman patas kung ikaw lang ang matutuwa sa paggamit ng banal na librong ito. Napakunot na lang ako ng noo nang marinig ko ang mga sinabi niya, lalo na nang banggitin niya na wala namang kahit anong batas na ibinigay sa katulad niyang anghel na nagbabawal sa pakikialam niya sa paggamit ng banal na libro. Hindi ito masyadong pumasok sa isip ko dahil maliban sa maganda at mukhang maamo ang itsura niya, pero nagsasalita siya na tila isang rebelde at tusong bata na may daan-daang palusot para lang makagawa ng kalokohan. Hindi ko lubos maisip na maririnig ko ito sa kagaya niyang anghel ng Diyos. Huwag kang mangamba, alam kong kaya mo itong gawin, sambit niya. Hindi dahil sa isa ka lang taunang tao kundi dahil sa itinadhana ka para magawa ito. Dagdag niya habang itunutuloy ang pagsusulat. Nakakasakit ng loob na tila wala siyang pakialam sa mga opinyon ko, pero mas nakakasama ng loob ay kung paano niya ako layin. Bakit ba kailangan lagi niyang banggitin na isa akong taunang tao? Sa gitna ng tila pagwawalang bahala niya sa akin ay sinigurado niya ang magandang katapusan at tagumpay sa mangyayari. Sabi nang huwag kang mag-alala, matuto kang magtiwala sa cute mong anghel, sambit niya habang naka-okay sign sakin. Kahit lumabas sa bibig niya na hindi ko kailangan mag-alala ay parang nangangamba pa rin ako na mapahamak. Tama, sigurado yon. Napakaraming rason para mag-alala ako para sa sarili ko. Pero gayunpaman ay mukhang wala na akong ibang magagawa, lalo na at ayaw niyang papihil, kaya naman ngayon ay mas inaalala ko ay kung sakaling mapahamak ako at mamatay dahil sa kalokohan niya ay bibigyan kaya ako ng Diyos ng pagkakataon na mabuhay muli. Dahil sa pagtatanong ko ng ganong bagay ay biglang tumawa si Coco at pinaalam na hindi yun maaaring mangyari. Sino ka para muling buhayin ng dakilang lumikha? Kahit ang mga banal na santo ay hindi binigyan ng pagkakataon na muling bumalik sa lupa. Dito niya sinabi na sa oras na mamatay ako ay mapupunta ang kaluluwa ko sa isang lugar kasama ng ibang pangkaraniwang kaluluwa upang salain at husgahan. Nakakapagtaka na binigyan ako ng oportunidad na gamitin ang isang banal na bagay, pero sa huli ay hindi pa rin ako ganon ka-espesyal para sa mata ng Diyos. Nilinaw sa akin ni Coco na hindi ako dapat mangamba sa kamatayan dahil hindi ako maaaring mamatay hanggat hindi nangyayari ang itinakda sa libro ng buhay. Ang libro ng buhay ay siyang naglalaman ng mga bagay na nangyari at kasalukuyan, at ang proseso na ginagawa niya ay pagtatakda ng mga mangyayari sa buhay ko. Hindi ka mamamatay maliban na lang kung natapos mo na ang gawain na isinulat ko dito, kahit na isa kang pangtalonan. Pwede ba tigilan mo ang kakatawag sa akin ng talonan? Sigaw ko rito. Sa mga sandaling iyon ay bigla siyang tumigil sa pagsusulat at may kung anong bilog na mga magic circle ang bumalot sa kanya. Nagkikisla pa ang mga bilog na bagay na tila magic dust ang bumulusok palabas sa libro na siyang nagpapaliwanag sa paligid. Tapos na. Maghanda ka ng harapin ang bago mong tadhana. Sigaw ni Coco. Nabigla ako sa narinig ko at biglang kinabahan dahil paano ako magiging handa sa bagay na hindi ko naman gustong harapin. Sandali. Alam ko na gusto ko ng bagong buhay, ngunit kailangan ba na humarap pa ako sa panganib doon? Hindi siya sumagot at tinignan lang ako na tila nadidismaya sakin. Duwag na kong duwag, pero wala akong nakikitang lohikal na paliwanag para piliin ng tulad ko na humarap sa anumang panganib kung mayroon namang pagpipilian. Naglabas ng liwanag ang loob ng libro na siyang unti-unting bumalit sa paligid. Sa sobrang liwanag nito at nakakasilaw ay halos wala na akong matano. Anong nangyayari? Panipi. Sa pagkakataon na iyon ay naglabas ng enerhiya sa katawan si Coco at umaambas sakin. Damhin mo ang kapangyarihan ng kalangitan. Sisiguruhin ko na hindi mo ito makakalimutan. Sambit nito. Tumalon ito at bumulusok papunta sa akin at dali-dali akong sinipa ng napakalakas na nagpatalsik sa akin. Divine kick. Sigaw nito.